Day 1 ng pag-aayos at paglilinis ng ating gagawing mini fish pond. At nilagyan ko na rin ang mga native na hito. Hinarangan ko ng mga bato at mga siit para hindi makalabas ang tubig at di makalampas ang mga tao pag pumasok. Pero teka, intro, paso. Kasarapan nga. Bali guys, gagawin ko na itong aking gagawing mini fish pond dito sa tabi ng flood control. Tatry natin bumuhay ng isda at magparami ng isda dito. At dito lamang yun sa ginawang flood control dito sa amin. Dito lamang sa tabi at ito yung aking gagawing mini fish pond. Kasi hindi naman talaga ito tinambakan. Para mapakinabangan ito, gagawin ko na lang na mini fish pond. At may kahabaan nga pala itong gagawin ko, nasa 100 meter. Pero 5 feet lang ang lawak nito. At talagang may kahabaan itong gagawin natin. Kaya naman ito'y sisimulan na natin ngayon at di na natin papatagalin. At madamo na nga rin pala itong paligid na rin. Kaya naman lilinisin natin to sa day 2. Kung titignan natin ay maliit pa ang tubig kasi wala ngang harang doon sa may bandang dulo. Harangan lang natin doon sa part na dulo. Kasi doon may nadaang tao pag minsan sa gabi. Baka madali yung mga alaga kong bibi, pabo, manok. Kaya harangan natin doon. Tapos itong gagawin natin mini fish pond ay harangan din natin yung dulo ng kahit bato muna. Saka ako na sisimintuhan o lalagyan ng hollow blocks kumbaga. Para tatry muna natin bumuhay ng isda at magparami bago natin simintuhan. Para sureball na goods. Kaya naman tinapasan ko muna ng kauntian tong aking dadaanan para makapagharang tayo ng mga bato dun sa bandang dulo. At medyo nag-iingat nga rin ako sa mga oras na to kasi nga madamo baka may ahas o supaman din ngayon ng kubra. At hindi ko muna tinabas itong lahat ng damo dito at kasi maghaharang lang muna tayo dito. Bali din sa part na rin guys ay may harang na. May asintang hollow blocks sa yero. Pero guys din sa part na to ay wala. Video lalagyan natin dito ng bato, harang. At sinimulan ko na nga rin sa mga oras na to magharang ng mga bato. Nagutay-utay ako maghakot ng bato at magharang ng mga bato. Para hindi masyado makalampas ang tubig dito, harangan muna natin ang kauntian. Bali itong mini fish pond na gagawin natin ay lalagyan ko din ng mga bibi at pato. Lalagyan ko ng kulungan sa ibabaw. Tapos lalagyan ko din ng manok at chicken. At lalagyan ko nga rin pala ng turkey at pabo. Bali ito na nga pala yung kinalabasan ng hinarangan natin. At malakas talaga ang tubig at dumadami na. Bali guys, papataasin ko pa yung mga bot dito. Are. Dini yung harang. Tapos lalagyan ko steel matting dini si babaw pataas para maganda. Tapos ang purpose niyan, lalagyan ko guys ng bakod papunta dun na lambat at gagawin kong kulungan ng pabo at bibi itik itong ibabaw para yung mga bibi at itik pag binabanas dito pupunta sa mini fish pond natin para dyan sila liligo. Napakaayos niyan, parang naiisip ko. Palagay ko guys, gusto ko resimintuhan. Kaso baka ipatanggal din ng pero hindi naman siguro papatanggal yan. Haharangan dyan ng siguro asintadong hollow blocks o recraft na bato na lalagyan na lang ng semento. Kaya guys ang pinakamagandang gawin dito, bigyan nyo po ako ng magandang idea guys at sa part na yan para po maipon yung tubig. Bali ang plano ko po dyan, lalagyan ng tubo doon paparon, mga 4 na tubo sunod-sunod para po yung level ng tubig umulan man o bumaha may paawasan tayo yan guys. Tapos yan nagkakatubig na guys. Kanina walang katubig-tubig, kakaunti lang, daloy lang, tapos ngayon meron ng tubig. Lakas ang tubig nito. Bali madamo pa guys. Ito guys ay gagawin kong tatabasin ko yan lahat. Hindi ko man matabas, ipapatabas ko na lang kasi talagang pinagkakasya ko lang yung oras ko sa pagko-content saka sa trabaho. Papatabas ko yan o ako na lang magtatabas pag may time ako. At gagawin kong kulungan ng pabo, itik, manok, yung ibabaw. Kasi ito naman ay kulungan ng isda. Sa dulo, mga halaman sa may kabilang part, mga gulayan ng nanay ko. Di yan, papatuloy ko. Tas sa ngayon yan lang muna pansamantala, pero pag may bakanting oras ako tatambakan ko pa yan guys ng mga bato, saka natin sisimentohan. Bali doon sa dulo harangan ko na ng mga siit para walang pumasok na tao. Okay guys, ito harangan na natin ng kawayan saka siit. Meron na ako nilagay na siit doon sa bandang unahan yan guys. Bali yun doon yung ibaba sa may baboy na yan papalo sa ibaba. Bali dito tayo maghaharang sa pailaya.
Bari-ari guys, itong part na to, may naranga ko. May mga isda na dito. Na ano, hindi lang makita pa at mga nakatago. Pero doon sa parting dulo, doon natin naharangan. Bali yan dyan guys, kaya natin sa ilalim ng tulay natin haharangan. Dyan yung tulay eh. Dyan natin naharangan sa part na yan. At di ko na papatagalin to, gagawin ko na to. Kaya naman naharangan ko to para hindi labas-pasok ang mga tao kapag nangingilaw sa gabi. Kasi medyo delikado din yung mga manok dito sa Bali guys, amin. nalagyan na nga natin. Napakakati, ang daming Duterte. Alam niyo po ba yung Duterte guys? Ito, langgam yun dito sa amin. Areo. Yan guys yung Duterte kung tawagin dito sa amin. Oh. Yan oh. Grabe. Napakakati at napakasakit mga gat niyan guys. Bali yan guys, sinarangan ko na nga ng konting seat lang para wala lang makadaan na lampasan. Okay na yan muna sa ngayon. Kasi ito yung ating gagawin pababang yan. At sa mga oras na to ay lalagyan natin mga ilang piraso ng finger lens na hito na native. Bali yan muna ang ilalagay natin ngayon, saka na lalagyan ng mga tilapia. Maraming salamat sa iyong panonood. Araw-araw, sipag lang patungo sa bukas.